Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. GMA News and Public Affairs. Walang ginikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. See wishes come true sa Wish Ko Lang sa tulong ng Whisper. Wish ko lang. Magandang hapon po mga kapuso. Kung kayo man po ay nasa sementeryo na o naghahanda pa lang para sa undas, sana po'y maging mapayapa at ligtas ang pag-alala nyo sa Todos los Santos. At dahil dalawang banal na okasyon na nga ang gugunitain natin sa mga susunod na araw, hindi po namin maiwasang ihambing ang buhay ng ating mga bisita sa mga kwentong matatagpuan sa Biblia. Natatandaan niyo pa ba ang parabola ng nawalang anak? Nahahawig ito sa kwento ni Maricar dahil maging siya ay naglayas mula sa kanilang tahanan at magpakalayo sa pamilya. Pero makalipas ang 20 taon, pinagsisihan na ni Maricar ang ginawa niya. Matanggap at mapatawad naman kaya ng pamilya ang nagbabalik na prodigal daughter? Noong panahon ni Jesus, marami siyang tinulungan at pinagaling na may sakit, kabilang na ang mga may sakit na ketong. Gayon din ang sakit na dumapo kay Mang Bert. Kaya mula sa pagiging sikat na kartunista, nagmistulang salot siya sa lipunan. Na pati sariling pamilya, tinalikuran at itinakwil siya. Gagaling pa kaya ang leprosong si Mang Bert, gayong may mas malalim pa raw siyang dinaramdam higit sa sakit sa pangangatawan? Ito po ang mga kwentong kapupulutan natin ng aral dito sa Wish Ko Lang. Isa sa pinaka-in-demand at highest paid na comics illustrator noon si Mang Bert Lopez. At bukod sa galing niya magguhit, mahusay din siya sa paglililok, pagpipinta at pagsusulat pa ng mga tula at kanta. Kung susumahin, isa siyang tunay na maestro ng sining. Ngunit ang dapuan siya ng Hansen's disease o sakit na ketong. Mabilis na nabura sa isip ng mga tao ang kanyang pangalan at ang kanyang galing. Ang kanyang malikhaing kamay ang minsang bumuhay sa mga tauhan ng maraming kwento at storya. Ang malikot na imahinasyon ang kanyang ipinuhunan upang maiguhit ang mga pangyayari at karakter na minsan nating nabasa at nakilala. Ipinahayag niya ang damdamin ng mga tauhan ng storya sa pamamagitan ng kanyang mga obra. Sa larangan ng pagguhit para sa comics, ang pangalan niya ay nag-iisa. Pasukin natin ang minsang naging makulay na buhay ng dating sikat na comic illustrator na si Bert Lopez at ating alamin ang naging guhit ng kanyang kapalaran. Noong dekada 60, sinimulan niyang iguhit patungong Katanyagan ang kanyang pangalan sa larangan ng pagdidibuho at pagdodrawing para sa comics. I'm a shy boy. Yung bang naglalakad-lakad na sumisigaw ng shy sa mga house-to-house, no? Then, meron ako nakita doon sa silong ng isang bahay, doon drawing. Naging interested ako. So, pagdating ko sa bahay, gumawa rin ako. Then, ipinakita ko rin sa mamang nakita ko na nagdo-drawing. Pero sabi niya, marami ka pang kakanin bigas eh. It's a challenge. Nag-aaral ako ng nag-aaral sa sarili ko. Then, nag-apply ako sa Philippine Book Company sa Avenida Rizal, Corner Recto. At natanggap naman ako at doon ako nag-start. Naging bukang bibig ang pangalang Bert Lopez sa mundo ng Pinoy comics. Siya lang naman kasi ang gumuhit sa mga karakter ni na Captain Barbell at Gorgonya na mga likha ni Mars Ravelo. Gayon din ng mga serye katulad ng Kakampi Ko si Santo Niño, Prinsesang Pulubi, Metalco at napakarami pang iba na isinulat ng ilan sa mga sikat na nobelista ng kanilang henerasyon. Isa siyang mahusay na illustrator. Very kaya niya i-drawing ang horror, love story. So, ibig sabihin very versatile siya. Isa si Mang Bert sa pamilyar ako sa trabaho noon pa man na bata pa man ako. Isa sa mahusay na illustrator natin sa comics. Kaliwat kanan noon ang kanyang mga proyekto at isinubsob niya ang sarili sa trabaho. Kilala siya kasi yung sirkulasyon niya malawak din. Mayroon siya sa dyaryo, mayroon siyang mga nobela din na hawak. Nagpatuloy sa pagguhit si Mang Bert hanggang sa dumating ang panahon na sariling guhit ng palad ay di na niya matanto.
Saruro kasi ng kanyang tagumpay, isang sakit ang sa kanya'y gumupo. Ako ang dating si Bert Lopez, na isang dating comics illustrator ng mga comics dito sa Pilipinas. At ngayon, isa ng leprosy. Kasagsagan ng kasikatan noon ni Mang Bert, siya nga raw ang second highest paid illustrator noong panahong yun. Ang kinikita ko sa per page, 117, nakakalabing-2 akong hanggang gabi. 1,000 plus isang gabi. Nagkaroon ako ng magandang bahay, sasakyan, at yung mga luxurious na buhay na nakantam ko. Hanggang noong taong 1996, nang mapansin niya ang pagtubo ng mga marka sa kanyang mukha. Mga markang naging mitya sa matinding pagbabago ng kanyang tadhana. Tinutusok-tusok ko ng karayom yung mukha ko, yung parting may mga namumula. Walang pakiramdam. So, naku, ganito pala ito. Kung minsan dito sa baba ko, nagdudugo na siya. Okay pa rin ang pakiramdam ko. Walang kuhan. So, nagdesisyon ako na magtungo ng Anantala. Sa paniniwala ni Mang Bert, pasma umano ang naging sanhi ng kanyang sakit. Madalas daw kasi siyang maligo kahit pagod at puyat. Tila naging mabilis ang mga tagpo at pangyayari. Humantong na nagtatanong na si Mang Bert sa Diyos kung bakit siya pa ang tinamaan ng sakit na ketong, gayong hindi naman daw siya naging masama. Yung nagbibigay ng mga regalo sa mga leprosy, noon ako nag-aabot sa matatanda, sa mga bata. Ito para sa iyo, para ito regalo namin sa iyo. Ngayon ako na binibigyan. Nabaligtad yung mundo. Isang malungkot na kabanata yun para sa buhay ng dating comic illustrator. Dahil sa puntong yun, mas pinili niyang magkubli at lumayo sa lipunan dahil ramdam na raw niya ang pangingilag at pangmamata ng ilan. Palibasa, nakita nila na nung nag-i-start na magkaroon ako ng kuwan, ng mga pantal-pantal, unti-unti na silang lumayo. Nung masalubong nga sila, isipin mo sa isang kalye, bumubuelta pa sila. At doon sa kantina kinakain namin dati, "Oy Bert, halika kain tayo." Wala na yun. Kaya sabi ko nga, maaaring ang ikamatay ko, hindi ang leprosy kundi yung sama ng loob. Latay na humampas sa kanya ang pagkawala, hindi lamang ng kanyang material na yaman, kundi pati na rin ng mga taong dapat sana'y mapaghuhugutan niya ng lakas sa gitna ng kabiguan. Kasabay ng paglala ng sakit ni Mang Bert ay ang pagtalikod ng kanyang pamilya at mga kaibigan. I'm totally abandoned by my family. Napakahirap hanapin nung nagtatago eh. Madaling hanapin yung by accident na wala. Ang buhay namin di tulad ng iba, tigib ng luha at mga pagdurusa, iniiwasan pinangdidirihan. Ang buhay ng leproso ay ganyan. Sa mata ng lipunan, sila ay halos ituring na salot. Sa isipan ni Numan, sila ay mga leprosong nakakahawa, pinandidirian, o di kaya'y dapat iwasan. May ilang taon na rin mula nang lubusang gumaling si Mang Bert mula sa sakit na ketong. Bagamat naghilom na ang mga sugat sa kanyang katawan, nag-iwan naman ito ng mga pilat sa kanyang puso at isipan. Kasama na rin ang panghihinayang. Mula taong 2000, dito na namalagi sa Samaria Village sa Tala, Caloocan ang 66 na taong gulang na illustrator. Pinatatakbo ito ng isang foundation na kumakalinga sa mga dating may Hansen's disease o ketong. Pero ngayon magaling na, subalit wala nang matutuluyan o inabandona na ng mga kaanak. Dito po sa lugar namin, ang tawag namin dito Rehabilitation Center para sa kanila.
binibigay namin yung mga kailangan nila, pagkain, tubig, at iba pa na mga kailangan ng mga kababayan natin. Halos bumaligtad ang naging mundo ni Mang Bert dahil sa kinasadlakang sitwasyon. Deep in my heart, hindi pa ako adjusted kahit maraming taon na. Kasi pag napapadaan ako dyan sa palengke, gusto kong kanin yung gano'n, ganito, wala naman akong pera. Samantalang noon, pagka ginusto kong kumain sa Intercontinental, sa Hilton, hindi ako nagtatanong kung anong presyo. Basta give me this, ganun. Oh. Pero sa pagkawala ng mga itinuturing niya noong kayamanan, nalaman niya kung alin ang mas mahalaga sa kanyang buhay. Kaya sa huli ay itinuring na rin niyang biyaya ang pagkakaroon ng ketong. Noong mga panahon yun, puro material na bagay na nasa ulo ko, puro pera. Kaya ako nasabing para akong pinalo ng Panginoon para humawak ng Bible. Kasi nga hindi ko na asikaso yan. Pero ngayon, sabi nila, ano masasabi mo? Nandito ka sa tala. Sabi ko, it's a blessing na nagkaroon ako ng ketong. Naging sandigan daw niya ang Diyos upang palakasin ang loob sa kabila ng kanyang pag-iisa. Hindi ko iniisip na nag-iisa ko. Katulad halimbawa nung isang portion, ng isang awiting kinanta ko, there is one Father who always to guide you. You're not alone. Hindi ako nag-iisa. Sa kabila ng kanyang kalagayan, ngayon ay nanatili siyang tapat na alagad ng sining. Bukod kasi sa husay sa pagguhit, binayaan din siya ng talento sa paglililok, pagpipinta at paglikha ng mga tula at awitin na kung minsay pinagkakakitaan niya. Pero madalang pa raw sa patak ng ulan sa tag-araw kung makabenta siya. Problema pa niya ang pagkukunan ng mga kagamitan sa paggawa ng mga ito. Isa pa sa iniinda niya ay ang unti-unting panlalabo ng mata, dala na rin marahil ng katandaan. Gumuhuman ang aming mga pangarap. Taliwas man ang naging guhit ng kapalaran sa kanyang pinangarap noon, nananatiling positibo at puspos ng pag-asa si Mang Bert. At sa unang pagkakataon na ibinahagi niya sa telebisyon ang kanyang naging buhay, patuloy pa rin ang kanyang pagsusumamo sa publiko na sana'y tanggapin ang mga tulad niyang nagkaroon ng sakit na ketong. Tayo, mga kapatid kong leproso, tayo ng lipunan. Wish ko lang. Sa aming pagbabalik, Magandang araw po, Mang Bert. Kamusta po kayo? Ako po, si Vicky Morales. Ikaw ay nasa wish ko lang.